Hello kabibig! Welcome back sa Nimbang YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa vlog na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Ano to mga kabibig? Sabi ng DSWD at ni BBM na pinaiinom ni BBM ang tubig baha sa mga nabahaan. Uy, ano to nangyari? Meron dang invento ang DSWD kung saan ilagay lang daw doon ang tubig, tapos mapi-filter na daw yung baha na tubig, tapos pwede nang mainom. No? Grabe, high-tech ang BBM administration ah. May approval na ba ito sa DOH? Anong sabi ng DOH? Approve ba ito? Kasi if we're talking about tubig baha, maraming mga hindi magandang components niyan, di ba? Pero umalma si Dr. Richard Mata na wag agad-agad na gagawin itong klaseng ways na i-filter ang tubig baha para ipainom sa mga taong nangangalan ng tubig ngayon. O eto kabibig ha, eto ang pagbibigay ng sariling interpretasyon and explanation ni Dr. Richard Mata kung saan sana sinabi ni Dr. Richard Mata dito ba na sana magbigay, sorry but being a pediatrician, I need to speak up on this. I challenge DOH to have a statement as well. Kasi baka ma-misinterpret ng mga tao. Baka ang mga tao, baka yung iba mahikayat na gagawin ang pag-filter ng tubig gamit ang isang instrumento na ibibigay ng DSWD, o yung iba parang ayaw gamitin ito kasi alam mo tubig baha, di ba? Iinom ka ng tubig baha, baka may mga leptospirosis diyan, di ba? Delikado sa katawan, di ba? So ito kabibig ang tawag ito ang statement. I think this is already a statement of Dr. Richard Mata regarding the tawag itong bagong proyekto ng DSWD. So makinig tayo kabibig ha. Okay, let's listen to this one. Go. Kahapon po, nagpadala rin kami ng mahigit 400 pieces of this water filtration kits. This is water filtration kit. Family water filtration kit ng DSWD. Wow. Imagine ha, ang bilis na kapag gumawa ng DSWD nito ha. Filtration kit ito pala. Sa panahon ng sakuna, pinamimigay ito ng DSWD para kung walang tubig, yung tubig baha, pwede ilagay doon, water filtration, tapos pwede na mainom. Okay, pakinggan pa natin ulit. Ito po, makikita nyo no, meron itong water filtration system which is may 0.1 micron filters. Ooh. That could actually remove cholera, salmonella, E. coli at coliform bacteria. So ito dinistribute natin kasi marumi yung tubig na nasira yung mga water distribution systems. So kahit na marumi po yung tubig, ilagay po nila dito and mag-filter po nung water filtration system. Yung tubig baha, hindi kaya. Yung tubig baha na may mud. Actually, pwede. Talaga? Pwede. Ginamit na namin ito. In fact, Secretary Rex Gatchalian and President Marcos Jr. drank from this bucket. Si BBM uminom. Okay. Gusto ko lang po i-share yung aking side being a pediatrician. Kasi po dito po sa aking pagkaintindi, dito sa press ko ng DSWD, na ito pong family water filtration kit ay yung tubig baha ay ilalagay po doon, tapos dahil po merong 0.1 micron filter, ay yung mga sinabing mga bakterya ay hindi na makapasok, no? At pwede nang inumin kaagad. Yun po ang aking pagkaintindi. Which is kung yun talaga ang minimin, I totally disagree. Dahil po, yes, proven on research po yan na ang mga 0.1 micron filter pwede pong ma-filter ang cholera, salmonella, tsaka kasali ng mga coliforms, pwede po, no? Pero paano po yung mga maliliit na mga virus katulad ng HEPA virus, katulad ng rotavirus na grabe po yan siya
sa diarrhea or severe ang diarrhea niyan. Yung pong mga leptospira o nagkukos ng leptospirosis, maliit po yan, nasa 0.1 micron din yan, na pwede po siyang sumingit doon sa 0.1 micron filter. In other words, hindi po lahat ng panganib ay nafi-filter dito sa water filtration na ito. Hindi pa po umabot yung technology ng ganyan. Kailangan pa rin po yung boiling at kung pwede po may chlorination pa. Bakit? Ito po ay tubig baha. No? Ano ba ang tubig baha? Galing na po yan sa mga dumi. Galing na po yan sa lahat ng mga kalawang, lahat ng mga even pesticides. Mga pesticides po, hindi po yan ma-filter. Mga lead, galing sa mga baterya ng sasakyan, or mga iba pang chemicals, hindi po yan na-filter. Ngayon, kung mainom yan, pwede pong makapoison, pwede pong makasira ng utak. So, delikado po na ito lang po yung ating basihan para maging malinis na po yung tubig. So, kailangan talaga, meron siniset, kung kailangan lang na inumin yung tubig baha, sinisettle yung putik ng kunwari tela muna. Then, ito na po yung pangalawa para mas malalim na yung filtration. So, may tulong po. Then, ipaboil po siya ng 1 to 3 minutes. Then, meron pang chlorination, mas maganda po. So, in other words, hindi po usual na nagagawa ng common na tao itong process na ito. Mas maganda po na meron talagang professional na gagawa bago natin mapagkatiwalaan yung tubig na ipapasok natin sa ating bibig, especially po sa mga bata. So, mahirap naman po yung magdagdag pa po tayo ng mga sakit sa mga makainom ng mga madudumi sa tubig baha. So much better din talaga na mag-provide na lang talaga tayo ng tubig. Correct. Rather than na mag-asa tayo sa tubig na inumin yung baha. Correct. Total, sinabi naman na world class naman po yung ating equipments ng military. Pwede po sana mag-deliver. No? Like for example, helicopter, magdala ng mga tubig sa mga lugar na hindi kayang abutin, or siyempre yung mga kayang abutin, makakatulong talaga din yung mga bumbero natin para po mag-distribute pa ng tubig na malinis. So yun kabibig, yung muna kabibig. So yun kabibig, yun ang reaksyon ni Dr. Richard Mata, mga kabibig, hinggil sa tubig baha, pwedeng mainom using the filtration kit na ibibigay ng DSWD. Ito ay proyekto ng DSWD, of course, because of Bongbong Marcos. Sabi ng iba, na-try na ba yan ni Bongbong Marcos, mga kabibig? O eto ipapakita ko sa iyo kasi sinabi ng DSWD kanina, ni DSWD ASIC Irene Dumlao, ang nag-introduce ng water filtration kit na kayang i-filter kahit tubig baha. Sabi dito na inihanda raw ito bilang bahagi ng disaster response para sa paparating na super typhoon na si Uwan. Pero bakit hindi sila namigay sa sa Cebu? Tubig baha daw iinumin. Sige, simulaan mo na mag-demo. Kung di magkasakit sa kami susunod, sabi ng ilang mga netizen. So, ito kabibiga, ito yung video kung saan makikita natin si Pangulong Bongbong Marcos na umiinom ng tubig baha galing sa water filtration kit na filter na yan Let's watch this video. Yan kabibig Yung amoy daw. In a person that makes money. This thing didn't work. Yes, sir. We just with them. That's what you and I just showed them. Use it and how to use it. So, ito pag yung instruction, we now stockpile this also in our armory. So when you go there, kompleto na talaga. Food, sleeping, clothing, okay.
We have the different health, the family is cooking, hygiene is there. Hygiene. Ready to eat. Ready to eat. Sa bibig ka, nakita natin kung na si BBM, uminom at nga natin, inumin mo nga si BBM. Uminom si BBM ng tubig baha na filter na kabibig. So ito naman ang mga komento ng ating mga netizen after nilang nakita ang pag-inom ni BBM ng tubig. Nakakatawa, no? Grabe, no? Pwede pala yun, no? Ano? In fairness, salute tayo sa DSWD kasi naghanap sila ng way paano matugunan ang kakulangan ng tubig sa mga barangay, lugar na nabahaan. Pero dapat sana may certification daw, sabi ng mga lang ilangan netizen. Certification na ligtas inumin ang tubig. Pati sabi ni Ethel Pineda, hindi lang yung mga sinasabi ni dapat pati toxins, heavy metals, meron pa rin. Pag nauna siyang uminom, may niwala ako na okay yan. Akala nyo ngayon lang yon. May osmosis filtration pa na tinatawag para masabing safe inumin ang tubig. Naku, tubig baha pa naman yon. Dapat try po nila on the spot para to see is to believe. So, it means na kukuha sila, for example, pupunta sila sa Cebu, kukuha sila ng tubig baha, doon talaga makikita. Gawin, at tapos iinumin nila. Ito pa ang sabi ng ilang mga netizen. Grabe ang komento mga netizen. I-try mo daw Ridon kasi nandan si Thierry Ridon. I-try mo daw Ridon kasi gusto mo yan madumi. Tubig baha? No. Mga natural waters. Oo. Pero yung baha, grabing DOH and DSW to, ha? Try nyo po muna sa inyo. Okay sa tabi nyo si Ridon. Mas katotohanan if iniinom mo while gademo, ana iyang suggested filtration. Dapat may actual demo na galing sa baha tapos inumin nyo. Why hindi na lang mag-distribute ng mga clean water or bottled water para sure na safe instead of investing on this na wala pang mas malalim na pag-aaral. Tama din, diba? Gumawa na naman sila ng pera sa filtration na yan. Pagpapakulo lang ng ang kailangan. Diba? Ito pa ang komento ng ilang mga netizen hinggil dito, ha. Kasi na-shock ang mga netizen. Oy, grabe. Ito, ha. Sabi dito. Ito. Talk too much. Yung lumabas ka na lang sa Imbornal, may 80K ka na. Yung nasa lanta ng lindol at bagyo, 5,000 to 10K ayos DSWD. Ito pa ang sinasabi dito. Please provide testing certifications. It can actually work if you are serious about implementing this. Tama din naman. This lady right here knows what she's trying to explain to the public. Way more better than those both two houses of the government with salary of grade 27. Ito pang sinasabi ng ibang mga netizen. Sige, pakita sa katauhan nga kamo ang unang mo inom sa tubig na sagulapok. Sagulapok. Di ba? Yung tubig baha, may mga ano niyan, yung mga tawag dito, yung mga putik yan, di ba? I demand an actual demonstration from you and BBM. Napakita naman natin, di ba? Pero yung pinakita doon kay BBM, hindi naman masyadong kulay yellow or kulay brownish na baha, tubig baha. Dapat yung yung brownish na tubig baha talaga. Tingnan natin kung gaano ka-effective, di ba? Magkano kaya ang kickback nila sa balding ginamit? Huy, bago naman mga netizen na ito, ha? Huwag kayong ganyan. Gumagawa na nga ang DSWD ng way para matugunan ang mga pangangailangan ng tubig. Ito pa. Parang unbelievable yung tubig baha. Really? Try mo munang uminom 1 litro 10. Ay nako, dapat silang muna uminom in actual para masabing safe. Ano pang klaseng tubig baha ang sinasabi dito? Ito yung color brownish na baha. Kasi kulay brown talaga yung baha eh. Sige pa po kayo ang unang uminom at yan lang inumin nyo buong araw. Halala ko. As in, kung maghatag ng mga tao tapos walay knowledge sa other harmful organisms, problema pa, Diyos ko. Oy, yun ha. Yun ang ilang komento ng ating mga netizen hinggil sa issue nito na tubig baha, pwedeng
ma-filter using the water filtration kit ng DSWD. Then later on, mawawala na yung mga ano, kung ano yung mga, pakinggan nga ulit natin kung ano yung mawawala dyan. Okay, again nga, pakinggan natin, Be. Kahapon po, nagpadala rin kami ng mahigit 400 pieces of this water filtration kits. Ito po, makikita nyo, no, meron itong water filtration system which is may ano to, 0.1 micron filters. Oh, 0.1 micron filters. Oh. That could actually remove cholera, salmonella, E. coli, at coliform bacteria. Oh, mga cholera pala, salmonella, E. coli, mga bacteria ang pwedeng mawala doon. Kaya nga sabi ni ano dito ni Ethel Pineda, pati toxins, heavy metals sa tubig meron ha, mawawala ba doon? Kaya in-explain ni Dr. Richard Mata na hindi lang yung mga na-mention ni ASIC DSWD ang component ng water baha, tubig baha. Marami pa, mga kabibig. So sana magbigay ng statement ang DOH hinggil dito para naman yung mga nabigyan ng family water filtration kit is hindi sila mag-worry na uminom ng tubig galing doon sa balding iyan. At least merong assurance ba na safe iyan, may study na iyan, ito na, may certification na ang tubig na lalabas dyan, malinis at wala talagang bahid na kung ano-ano at safe inumin ng tao. Baka yung iba takot, baka mas delikado pa ang buhay nila. Di ba, kabibig? Magbigay pa ng maraming sakit, di ba? So yun lang po, kabibig, ang ating Latest Labag-Labag for today. Ano ang inyong reaction hinggil dito? Oh, grabe, no? Pero in fairness, uminom si BBM ng tubig baha. Tubig baha ba yun? Tubig baha ba yun? Tingnan nga natin yung video ulit kung tubig baha ba talagang ininom ni BBM. Yung color brown, ha? Asan ba yun? Tingnan natin, kabibing, ha? Ito. Ito yung video. Tingnan nga natin kung tubig baha ba talaga. Kasi baka nilagyan lang doon ng anong tawag doon, maruming tubig, pero hindi pala tubig baha. Ito pala, yun. Hindi natin gabi. Yung si BBM. Ito pala, walang choice. Ito pala. Ito pala. Yeah. Yan natin, ha. Yan pala yung tubig. Hindi naman yung tubig baha yan, Medyo clear. Klarong-klaro pa naman yung nasa ilalim ng tawag dito. Diba? Baka na-filter na yan. Pero sabi niya, doon naman sa may nozzle part yung nag-filter Ito yung tubig na nilagay na dito. Hindi naman yung brown na tubig baha. Diba? So sana ma-explain furthermore ng DSWD kung anong klaseng tubig baha ang pwedeng magamit dyan. Diba? So yun lang po, kabibig, ang ating Latest Libak-Libak for today. Ang importante, naka-try si BBM ng tubig baha na ininom niya pero na-filter na yun. Diba? So ano ang yung comment hinggil dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.